Sa balitang abroad naman, ipinabatid ni US President Donald Trump na nagkasundo raw ang Israel at grupo ng Hezbollah ng pansamantalang tigil putukan sa magkabilang panig. Kinumpirma naman ng Lebanon Embassy in Washington ang pagpayag ng grupong Hezbollah kung saan inaasahang panghabang buhay ang napagkasundo ang tigil putukan. Alamin ang iba pang detalye kay Erickson Santiago. Ipinabati ni United States President Donald Trump na nakausap niya ang Israel at ang grupong militanteng Hezbollah mula Lebanon kung saan pumayag umano ang dalawang panig na pansamantalang itigil ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na nagkaroon siya ng produktibong pag-uusap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa US President, hindi na itutuloy ng Israel ang pagpapadala ng mga puwersa sa Lebanon at pinabalik na rin ang mga puwersang nakatakda sanang pumunta doon. Samantala, nakausap din daw niya ang mga kinatawan ng grupong militanteng Hezbollah at pumayag sila na ihinto ang mga pag-atake laban sa Israel. Sa hiwalay na post, muling inulit ng US President ang naturang pahayag at humiling naman na magtatagal ng eternity o panghabang buhay ang tigil putukan ng dalawang panig. Kinumpirma naman ng Lebanon Embassy in Washington ang pagpahayag ng grupong Hezbollah. Sa kanilang official statement, ipinabatit ng embahada ang naging proseso sa naging tugon ng Hezbollah. Anila, ipinaalam ni Trump sa envoy ang naturang arrangement at ipinabatid na sumang-ayon dito si Netanyahu. Ang impormasyon ay agad namang ipinasa kay Lebanese President Joseph Aoun na siya naman nakipag-ugnayan sa Hezbollah. Ayon pa sa embahada, magpapatuloy ang mga negosasyon ngayong Martes at Merkules upang maisulong at palawakin pa ang mga napagkasunduan. Gayunpaman, kumontra si Netanyahu sa naging pag-uusap nila ni Trump. Sa kanyang social media post, nilinaw ng Israeli Prime Minister na magpapatuloy pa rin ang operasyon ng Israel Forces sa Lebanon, lalo na sa katimugang bahagi nito. At kung ipagpapatuloy pa rin ng Hezbollah ang kanilang pag-atake, hindi umanong mag-aatubili ang kanilang puwersa na targetin ng mga terorista sa kabisera ng Lebanon na Beirut. Ang development na ito ay kasunod ng paghawak ng Israel sa historic Beaufort Castle kung saan inuutos ni Netanyahu na palalawakin pa nila ang operasyon sa Southern Lebanon para pulbusin ang Hezbollah. Para sa Euro TV News, ako si Saul Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.